1, pinarangalan ang 14 na natatanging kababaihan sa 2025 Marilag Recognition. Matagumpay na idinaos ng OWA Region 1 ang 2025 Migrant Desk Officers Congress na ginanap sa Subic, Zambales. Higit 2,000 anak ng OFW sa Region 1 pinagtibay sa pamamagitan ng OFW Children's Circle ng OWA. OWA Scholar sa Region 1, huwagi at tagumpay sa board examinations. 1,500 na pamilyang OFW nagdiwang ng kasiyahan at pagkakaisa sa 2025 OFW Family Day sa Region 1. Naimbaga bigat, masantos ya kabwasan, magandang umaga kabayan. Muling nagbabalik ang balitang OWA sa Ilocanja na hatid sa inyo ng Overseas Workers Welfare Administration Regional Welfare Office 1 na pinangunahan ng aming butihing Regional Director, Mr. Gerardo Sirimurin. Ako po ang inyong lingkod, Rubilin Martin Munar, at ito ang mahalagang kaganapan dito sa OWA Ilocanja mula Setyembre hanggang Disyembre 2025. Sabay-sabay nating panoorin ang mga ulat. OWA Region 1, pinarangalan ang 14 na natatanging kababaihan sa 2025 Marilag Recognition. Matagumpay na isinagawa ng OWA Region 1 ang 2025 Marilag Recognition noong 7 ng Nobyembre ngayong taon. Layunin ng programa na parangalan ng mga natatanging kababaihan na nagsisilbing huwaran ng tapang, malasakit at mahusay na pamumuno sa kanilang komunidad at sa sektor ng mga OFWs. Pinuri naman ni Regional Director Gerardo Sirimurin ang patuloy na kontribusyon ng mga kababaihan sa Rehiyon 1. At binagyang diin na ang Marilag Recognition ay pagkilala sa mga babaeng nagbibigay ng inspirasyon at tunay na gumagawa ng pagbabago sa buhay ng mga OFW at kanilang mga pamilya. Mula sa 14 na nominado, itinanghal si Ms. Rosalie Eliasos ng Central Pangasinan bilang 2025 Marilag Award winner dahil sa kanyang huwarang serbisyo at malasakit sa kapwa. Higit pa sa isang seremonya, ang 2025 Marilag Recognition ay isang pagpupugay sa mga kababaihang patuloy na nagbibigay liwanag at inspirasyon, mga babaeng tunay na marilag. Matagumpay na idinaos ng OWA Region 1 ang 2025 Migrant Desk Officers Congress na ginanap sa Subic, Zambales. Pinagtipon ng 3 araw na programa ang mahigit 100 migrant desk officers mula sa iba't ibang local government units sa Region 1 na nagsisilbing pangunahing tagapaghatid ng serbisyo at tulong sa mga OFWs at kanilang mga pamilya sa komunidad. Sa temang Empowering MDOs as Frontline Partners in Philippine Migration and OFW Welfare, layunin ng aktibidad na palakasin ang ugnayan ng National Government Agency at Local Government Agency sa pamamagitan ng pagpapalalim ng kaalaman, pagbabahagi ng polisiya at sama-samang pagpaplano ng mga programang pang-OFW. Tinalakay din sa nasabing aktibidad ang mga update sa programa at serbisyo ng OWA, pati na ang mga programa at serbisyo ng Commission on Filipino Overseas at Marina, partikular para sa kapakanan ng mga seafarers at kanilang pamilya. Nagtapos ang aktibidad sa pagbuo ng action plan at panunumpa ng mga bagong halal na opisyal ng MDO Regional Council para sa taong 2025 hanggang 2028 na inaasahang magpapalakas pa sa koordinadong serbisyo para sa mga OFW sa buong Rehiyon 1. Mahigit 2,000 anak ng OFWs mula sa iba't ibang lalawigan ng Rehiyon 1 ang matagumpay na nagbuklod-buklod sa ilalim ng OFW Children's Circle Activity, isang programang naglalayong hubugin ang kaalaman, kakayahan at kumpiyansa ng mga anak ng mga makabagong bayani. Sa loob ng 10 matagumpay na sesyon, naging sentro ng aktibidad ng pagkatuto, pag-asa at paglinang sa mahalagang kasanayan ng mga kabataang kalahok. Tinalakay sa programa ang usapin tulad ng mental health awareness at personality development, technology and digital responsibility at proteksyon laban sa online sexual abuse and exploitation of children o SAEC at child sexual abuse or exploitation materials o SISAM, mga paksang mahalaga sa ligtas na paglaki ng mga kabataan sa makabagong panahon. Inilunsad noong 2022 ang OFW Children's Circle na nagsilbing isang ligtas na support system para sa mga anak ng OFWs, lalo na sa panahon na malayo ang kanilang mga magulang.
Layunin nitong palakasin ang peer support, emotional support at tiwala sa sarili ng mga bata sa pamamagitan ng makabuluhang talakayan at interaktibong aktibidad. Sa pamamagitan ng OCC, patuloy na pinagtibay ng OWA Region 1 ang pangakong hindi lamang tugunan ang pangangailangan ng mga OFWs, kundi pati na rin ang kapakanan at kinabukasan ng kanilang mga pamilya, lalo na ang kanilang mga anak. Sa OWA, hindi nag-iisa ang mga anak ng OFW sa kanilang paglalakbay tungo sa mas maliwanag at matatag na kinabukasan. Hindi lamang pasaporte ang naging tiket ng mga pamilyang OFW tungo sa magandang buhay, kundi maging ang mga diploma at lisensyang hawak na ngayon ng kanilang mga anak. Isang malaking pagpupugay ang ipinapaabot ng OWA Region 1 sa 78 OWA scholars na napagtagumpayan ang kani-kanilang licensure examinations. Kabilang dito ang mga scholars na ngayon ay mga bagong civil engineers, chemical engineers, nurses, pharmacists, architects, teachers at isang aeronautical engineer. Hindi rin nagpaawat sa galing ang ilan sa ating mga scholars na nagtapos ng may Latin honors. Isang patunay na ang talinong Pilipino kapag nasuportahan ng tamang programa ay tunay na nagniningning. Ang mga tagumpay na ito ay bunga ng dedikasyon ng OWA sa ilalim ng programang nagsisilbing hagdan para sa pag-angat ng mga dependents ng ating mga bagong bayani. Samantala, 12 namang OFW dependents ang formal na tumanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Tuloy Aral Program o TAP upang masiguro na ang edukasyon ay hindi hihinto anuman ang hamon ng buhay. Nagtipon ang humigit kumulang 1,500 na pamilyang OFW mula sa iba't ibang panig ng Ilocos Region sa idinaos na 2025 OFW Family Day ng OWA Region 1. Puno ng ngiti, tawanan at diwa ng pagkakaisa ang buong maghapon habang pinaparangalan ang sakripisyo ng mga makabagong bayani at ang mahalagang papel ng kanilang mga pamilya. Isa sa mga tampok sa programa ang Toy Donation Drive, kung saan namigay ng mga laruan ang mga kawani ng ahensya at ang mga dumalo. Ang mga nalikom na laruan ay formal na iginawad sa pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Norte upang maipamahagi sa mga kabataang nangangailangan ngayong papalapit na Kapaskuhan. Nagbigay din ng iba't ibang libreng serbisyo ang mga katuwang ng ahensya, kabilang ang wellness services at libreng kape mula sa Maxima Technical Skills Training Institute, medical consultations mula sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center at isang one-stop shop ng mga partner agencies para sa iba pang serbisyong pampubliko. Lalong naging masaya ang selebrasyon sa pamamagitan ng mga fun games, raffle draws at iba't ibang patimpalak tulad ng OWA Voice Kids, TikTok Dance Challenge at Digital Content Creation Competition kung saan ipinamalas ng mga kalahok ang kanilang talento, husay at pagkamalikhain. Isa rin sa pinakatampok na bahagi ng programa ang pagtatanghal ng The Samiwing Singers ng Ilocos Norte National High School na nagbigay buhay sa entablado at nagpaalala sa matibay na ugnayan ng mga pamilyang OFWs. Layunin ng OFW Family Day na kilalanin ang sakripisyo ng mga makabagong bayani, palakasin ang samahan ng kanilang pamilya at ipaalala na ang pamahalaan ay patuloy na kaagapay nila sa loob man o sa labas ng bansa. At iyan ang masasaya at mahalagang kaganapan dito sa OWA Ilocanda mula Setyembre hanggang Disyembre 2025. Muli, ako po ang inyong lingkod, Rubilin Martin Munar. Para sa iba pang updates tungkol sa OWA programs and services, bisitahin at ilike ang aming Facebook page, OWA Region 1. Kabayan, 3 tulog na lang, Pasko na! Happy Holidays! Hanggang sa muli!